Magandang hapon po mga kapamuso. Sa hapon pong ito ay atin pong tatalakayin naman yung tungkol po sa himala ng pag-ibig ng Diyos. Nung nakaraang week sa ating prayer meeting, tinalakay na atin yung paano ba nagkakaroon ng himala yung ating pananampalataya. By the way po, ang ating pong paksak nung last week at saka yung ngayon po ay para lang po siyang pagdurugtong. Doon po sa naging paksa natin sa empowerment retreat, yung kung paano po tayo magiging grounded in faith and rooted in love sa Panginoon. So last week, diniscuss po natin na yung faith pala natin, pwede siyang magkaroon ng himala. No? Una, tinalakay natin na yung ating pananampalataya kapag gano'n na siya katatag at kalalim, nagkakaroon ito ng kapangyarihan na kung ano man yung ideklara natin, kung ano man yung sabihin natin, kung ano man yung be it done according to your faith, ay nagaganap. So nagkakaroon ng mga himala. Pero mas malalim yung ikalawang himala ng pananampalataya. Ito yung kahit alam natin kapag dinideklara natin ay mangyayari, pero naandun pa rin yung pagkapasakop na what if, kung gugustuhin ni Lord o hindi, tayo ay magpapasakop ng mayroon pa rin pagtitiwala at pag-ibig sa Diyos. So, nagkakaroon ng himala yung ating pananampalataya. Bakit? Kasi natututo tayo maging balanse, no? And at the same time, tumataas din yung ating faith sa Lord na mas lumalalim tuloy yung ating pagtitiwala sa Kanya. Yan. Ngayon naman po, i-discuss naman natin yung tungkol naman sa Kanyang pag-ibig. Paano tayo mas magiging rooted in love? Ayan. Nung nakaraang empowerment retreat, tinalakay po natin na paano ba natin mamahalin ng buong buo ang Panginoon natin. At para mamahal din natin ang Lord ng buong buo, maganda rin na malaman natin ano ba talaga yung hangganan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi kapag alam natin kung gaano kalaki, kalawak yung pagmamahal sa atin ng Diyos, mas motivated tayo na mas mahalin din natin ang ating Panginoon. Ayan, tayo po ay manalangin muna. Salamat sa iyo, Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy ng lesson, ng devotion sa hapon na ito. Tulungan mo po, Lord, na maintindihan po namin ng ganap ang iyong pag-ibig sa amin. Sa gayon, mas matugunan po namin ito na mas malalim din po. Maparangalan ka, Panginoon, maitaas ka po sa mensahe mo sa hapon na ito. In Jesus' name, Amen. Ayan po, yung ating pong text ay manggagaling sa Ephesians chapter 3, verse 17 to 19. Basahin po natin ng sabay-sabay mula sa kinaroroonan ninyo. 1, 2, 3. Iyon. Okay? Ang prayer po kasi ni Paul sa mga Kristiyano sa talatang ito, hindi lang yung malaman, no? Hindi lang malaman ng tao ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, kundi yung maranasan pa nila ito. At habang nararanasan nila ito, mas lumalawak yung kanilang pangunawa dito. At yan po yung ating tatalakay. Dinescribe po sa Ephesians chapter 3, yung 4 na description ng pag-ibig ng Diyos. Sabing ganon, ang banal kung ano ang luwang, ang haba, ang taas, at ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. So, yun po yung 4 na pag-uusapan natin. Ano po bang ibig sabihin? Ang pag-ibig ng Diyos ay maluwang, mahaba, mataas, at malalim. Ayan po, yun po yung i-discuss natin. Kaya unang-una, sabi po ng ating talata, ang pag-ibig daw ng Diyos ay maluwang. Sa ibang version po, malawak, no? Sinabi nating maluwang, malawak, no? Kasi po, abot at sakop ng pag-ibig niya ang buong mundo. Sabi nga ng John chapter 3:16, for God so loved the world. Hindi lang minahal ng Panginoon ang kanyang chosen people, yung
Israel, no? Kundi yung pag-ibig niya umabot sa lahat ng mundo. Kaya nga sabi ni Lord Jesus sa mga alagad, go and preach the gospel, no? Judea, Samaria, and uttermost part of the whole world. Yun ang instruction ng Panginoon, no? Ipangalat ang ebanghelyo sa buong kapuluan, sa buong mundo. So, sakop niya ay napakalawak. Ibig sabihin po nito, lahat ay mahal niya, no? Walang excluded, walang exempted. Kahit ano ang bansa mo, kahit ano ang uri mo, kahit ano itsura mo, kahit magkakaiba tayo ng kultura, magkakaiba tayo ng bansa, no? Lahat ng klase ng mga boundaries, no? Lahat yan, abot yan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi nga nung, di ba, yung sa kwento ng prodigal son, di ba? Malawak yung pag-welcome ng tatay, no? Sa kanyang anak na lumayo. Kahit saan ka pa makapunta, no? Mahal ka ng Panginoong Jesus. Lahat ay abot niya. Nung ako po ay naging social worker, no? Nakukwento ko ito madalas, isa sa pinakamagandang karanasan ko talaga yung naging social worker ako sa CGM nung dalaga pa ako. Mga unang mga panahon na yun talagang napakaganda po ng ministry ng CGM. Nung panahon na yun is Christ for Greater Manila pa, no? Naging Christian Growth Ministries na siya, no? Nung panahon po nang yun ay talagang inaabot ng ministry ang lahat ng uri ng tao. Kasi meron po kaming ministry, no? Pagdating po ng merong araw sa buong buwan na pupunta kami ng Luneta. Taga Maynila kasi ako noon, ng Luneta. Tetsempohin namin yan mga mag-aalas 12 ng gabi kasi wala pang curfew noon, ano? Yung lahat ng mga tawag nila mga nababagansya na mga kids, no, yung mga hinuhuli na tumatambay doon sa Luneta. Yan, mini-ministeryohan po namin ng mga yan. Nagdadala ng mga pagkain sa mga street kids, no? And usually ang kanilang taguan, ang kanilang takbuhan yung Luneta, no? Tapos meron namang mga araw sa isang buwan na ang pupuntahan naman namin ay yung Smoky Mountain, no? Yung mga squatter, no? Buhay pa yung squatter, Smoky Mountain, yung tinatapunan ng mga basura ng mga taga Maynila, especially yung mga taga Caloocan, no? Pupunta kami diyan, aabutin namin yung mga squatter, no? Mga squatter houses diyan. Tapos isa-isa 'yon pupuntahan namin. Tapos magbibigay kami ng mga ayuda, tapos magbo-Bible study kami. Pero isa sa pinaka tawag dito, exciting part ng ministry ko doon yung kapag isang beses sa isang buwan, mga bandang yung mga papatak ng alas 11 hanggang mga alas 3 ng madaling araw. Pupunta naman kami by partner, no? Dalawa-dalawa. Doon naman sa Ermita, Manila, kung saan nakapwesto yung mga prostitutes, no? Isa-isahin namin yan, no? Dalaga pa ako noon, medyo, alam nyo na, medyo naiilang ako. Napaka-conservative ko pa naman babae nung unang panahon. Siyempre, naiilang ako sa mga itsura ng mga prostitutes, no? Yung ang sexy nila ng dating. Tapos ang dami nila mga customer, no? Mga foreigner, no? Mga black people, mga white people, andun, nakahile-hilera. Mini-ministeryohan namin sila kapag nakita namin na naghihintay sila ng customer, may opportunity mag-share, no? Iniimbita namin sila doon meron kasi kami doon parang small shop na kapihan, libreng kape, and then sinishare namin, no? Binibigyan ng pag-asa ng Lord. So, talking about this thing, alam niyo, nung mga unang panahon pa lang, napapaisip na ako na ang galing ng Lord, no? Lahat ng klase ng tao, inaabot niya. Ito yung tinatawag nating luwang, no? Lawak ng pag-ibig ng Diyos. Ano ngayon yung application? Una, sabing ganun, hindi ka malayo at hindi ka kakaiba para hindi ka abutin ng pag-ibig ng Diyos. So, hindi ka malayo. Hindi malayo yung mga kamag-anak natin, yung mga mahal natin sa buhay. Kahit yan pa isabihin mo nasa ibang bansa, nasa mga probinsya, no? Abot sila
ng pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi tayo nawawalan ng pag-asa na lagi natin silang isinasama sa prayer, no? Iawan sa week, no? Kasama yan sa prayer ko na, Lord, yung mga lolo ko at mga lolo at lola namin ni Pastor John na buhay pa, yung mga tita at tito, mga pinsan at mga pamangkin na nasa iba't ibang panig ng lugar, maring nasa probinsya, nasa ibang bansa, no? Abutin mo po sila ng pag-ibig mo. 'Di ba? So walang layo, no? Walang hindi pwedeng abutin ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawang application natin, ito maganda to sa part naman natin, ano? Ipaabot din natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao hanggang sa kung saan kaya nating abuting lugar. Ayan, no? Kristyano tayo, mga kapamuso. Sino yung pwede mong abutin? Yung mga malalapit sa iyo, yung pamilya mo, no? Yung pwede mo silang abutin. Ipakita mo sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Pwede mo abutin ang kapitbahay mo, ang kaklase mo, kaopisina mo, no? Marami. So, ang aplikasyon sa atin ng Panginoon dito, hindi naman kailangan natin magmisyon sa mga malalayong lugar para abutin, no? Kundi andyan lang, nasa paligid natin. So, kung nasa ang lugar man, pwede natin kayang abutin natin. Dahil ganoon kalawak, kaluwang ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, sabing ganun, yung haba. Ang pag-ibig ng Diyos daw ay mahaba, no? Ibig sabihin, hindi siya napuputol, hindi siya nauubos. Ang sabi ng Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Naalala ko nung nag-devotion ako sa GFA, no, pinakita ko yung larawan ng everlasting na bulaklak, no? Ito pala yung mga karaniwang sinasabit sa mga Nazareno nung unang panahon, yung mga bulaklak na akala mo tuyo or plastic, yung palang totoo. Kasi hindi siya namamatay, no? Matagal ang kanyang endurance ng buhay. Ganun daw pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi siya napuputol, napakahaba niya. Sabi ng isang writer, ito daw yung hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sipin mo, walang hanggan, may dulo, hindi na siya walang hanggan. 'Di ba? Pag sinabi mong walang hanggan, walang dulo, no? Walang katapusan. Pero sabi, sa dulo ng walang hanggan. Idiomatic expression siya ng ibig sabihin, tuloy-tuloy yung dulo mo. Tuloy-tuloy na walang hanggan. Ganon din describe ang pag-ibig ng Diyos, no? Everlasting siya. Ganoon kahaba ang pasensya ng Diyos sa tao. Imagine nyo na lang, 2,000 taon mahigit na nang bumaba ang Panginoong Hesus dito sa lupa. Pero magpahanggang ngayon, no? Hindi pa siya bumabalik. Kaya nga, mababasa natin sa Bible, di ba? Lagi nga sinasabi ng mga tao, akala ko ba, babalik ng Diyos? Bakit hanggang ngayon hindi pa natutupad? No? Kasi nga, sabi din ng Bible, hinahabaan ng Diyos ang pasensya niya para magsisi ang mga tao, mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng tao na makapagsisi. Ganun kahaba ang pasensya ng Diyos sa tao. Ngayon, anong aplikasyon dito? Una, kahit hindi tayo tapat, kahit papaulit-ulit tayo nagkakasala, nananatili siyang tapat at umiibig sa atin. O diba, napakahaba ng pasensya ni Lord, paulit-ulit tayo nagkakasala, no? Paulit-ulit tayong humihingi ng tawad, ang kulit-kulit natin, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo matututo sa buhay, pero napakahaba ng pasensya ng Lord. Nananatili yung pag-ibig niya sa atin. Ganun siya, kahaba ng pasensya sa atin. At pangalawang aplikasyon, ito, sa part naman natin ay ito, habaan pa natin ang pasensya, ang pangunawa, at ang pagtanggap sa lahat ng uri ng tao. Imagine nyo lang sa church, no, sa JSOS Church, ilan ba ang mga miyembro natin? Usually, dyan, regular, nasa 70 to 120, I think, no, ng mga tao. Imagine nyo, kunyari, 100 na lang. Imagine nyo na sa church natin, merong 100 kinds or type of people. Magkakaiba. 100 tao na may iba-ibang mga ugali. No? Imagine niyo kung gaano kahaba at kalawak ang pasensya ng Diyos sa 100 people na yan.
Mahal ni Lord yan. Kaya tayo naman, bilang part natin, no, yung aplikasyon ng pag-ibig ng Diyos ay mahaba. Habaan din natin, no, yung ating pasensya sa mga tao sa paligid natin, lalo na yung mga kapamuso natin. No. Tulungan natin, matutunan nating magtiisan sa isa't isa. Diba? Kasi yung pagtitiis sa isa't isa, pagpapasensya sa isa't isa, no, yan yung magpapahaba lalo ng relasyon natin sa isa't isa. Ayan. Pangatlo, sabi ng Ephesians na binabasa natin kanina, sabing ganon, gaano daw ang taas ng pag-ibig ng Diyos? Paano mo masasabi na ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay mataas? No? Ibig sabihin, abot hanggang kataas-taas ang langit ang pag-ibig niya sa atin. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 6, and God raised us up with Christ. Napakagandang bagay, mga kapamuso. No? Itinaas tayo ni Kristo. Ibig sabihin, hindi na tayo mamamayan ng mundo. Yung tayong dati na makasalanan, nakakadiri, walang kwenta, walang pag-asa, basahan, no? Pero ni-raise up tayo ni Lord, binigyan niya tayo ng bagong pangalan, no? Binigyan niya tayo ng dignidad. Mataas na tayong uri kasi mamamayan na tayo ng langit. Bagamat nakatira pa rin tayo dito sa mundo, pero ang sabi ng Bible, ang ating pagiging mamamayan nasa langit, kasama na tayong itinaas ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, may purpose tayo sa mundong ito na mabuhay, meron tayong magandang future pagdating ng araw sa heaven. Mula sa kahihiyan ng kasalanan patungo sa pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. Uy, akalain nyo, di ba, yung ni-raise tayo ng Lord, yung ganun kataas, yung pagtitiwala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon, anong aplikasyon natin? Una, ang kaligtasang spiritual natin ang magpapatunay na tayo ay anak ng Diyos at tayo ay kabilang na sa itaas, ang tahanan ng Diyos sa langit. Kapamuso, kapag ikaw ay na-save, kapag ikaw ay naligtas spiritually, tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Wow! Anak ka na ng Diyos. Itinaas ka na niya sa kalangitan. Sure ka na napakaganda ng iyong tahanan pagdating ng araw. Pangalawang aplikasyon, kapag nakakaranas tayo ng pagkaawa o panliliit sa sarili, ang pag-ibig ng Diyos ang magtataas sa atin upang muling umangat. Maraming pagkakataon kasi, mga kapamuso, na kahit alam naman natin na tayo ay itinaas na ng Lord, kahit alam naman natin na ang tingin na sa atin ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig ay isang noble, isang dignified, no? Tayo mismo, madalas nakakaranas pa rin ng panliliit sa sarili. Tao lang naman din kasi tayo, di ba? Naalala ko noong bata-bata pa kami, ano? Bata-bata pa tayo dito sa church na ito. Lumang church pa lang to. Meron pa tong swing, no? May swing pa siya sa mga bata. Nung time na yun, kung di ako nagkakamali, may fellowship ang mga kabataan. Tapos, si Teacher Ada, hindi ko alam kung ang pinagtuturuan pa niya nun yung Our Lord's Grace of Montessori. Nakapag-invite siya ng maraming kabataan mula doon na umattend ng church natin ng Sunday para sa youth fellowship. Mayroong youth fellowship. So, syempre, ako yung nakatakdang mag-devotion, no? Relax ako, nakaupo ako sa swing, nagsiswing-swing akong gano'n. Tapos ito na nagdatingan na yung mga estudyante ni Teacher Ada. Gulat ako. Paglabas ng mga estudyante, una, ang gaganda ng mga kotse, no? Bawat estudyante, may kanya-kanyang mga driver, gaganda ng mga sasakyan, nakapila sa labas. Tapos, nung naglabasan yung mga estudyante, nakita ko, ang tatangkad, ang tataas, ang puputi, ang gaganda. Talagang kitang-kita mong mga mayayaman. Naku, alam niyo ba, kapamuso? Nanliit ako talaga. Sabi ko sa inyo, nung nagsiswing ako nakayuko akong gano'n, nagpipray na ako, Lord, ayoko nang magsalita. Nahihiya ako. Parang, alam niyo, talagang sobra akong nanliit.
Grabe yung pakiramdam na panliliit, no? Pagkatapos sinabi ko yung kay Teacher Ada, ewan ko kung naalala pa niya itong usapan na to, no? Sabi ko, Teacher Ada, parang ayoko na yatang magsalita na hihiya ako sa mga estudyante mo. Pero alam niyo, napakaganda nung sinabi sa akin ng Teacher Ada na nagising ako. Ewan ko kung naalala niya to. Sabi niya ganun sa akin, Ate Del, wala kang dapat ikapanliit, wala kang dapat mga estudyante lang yan, ano? Malalaki lang yan, no? Malalaki lang yan at mapuputi at mayayaman. Pero mga estudyante lang yan. Ikaw, bukod sa ikaw ay teacher, totoong teacher, ikaw ay pastora, mas matanda ka sa kanila at mas knowledgeable ka sa kanila. Anong ikakapanliit mo? Nag-isip ako nga, no? Bakit nga ba ako manliliit? Ako ang instrumento na gagamitin ng Diyos para sa kanila. So may mga ganun talagang pagkakataon, mga kapamuso, na nanliliit talaga tayo, no? Lalo na kapag ang kaharap natin, mga profesional, mga alam nyo yung parang kayang-kayanan tayo. Pero yung pag-ibig ng Diyos, yung magtataas sa atin at magpapalala, excuse me, anak ka ng Diyos, mas mataas ang posisyon mo sa Kanya kasi nasa heavenly position ka. Yan. At pangatlo, para natin sa ating part, no, ito maganda ito. Wala tayong karapatang magmaliit ng tao dahil mataas ang pagpapahalaga sa kanila ng Diyos. Kapamuso, tandaan po natin, sa harap ng Diyos, sa mata ng Diyos, pantay-pantay lang tayo. Hindi tayo pwedeng magmaliit. Hindi natin pwedeng maliitin yung mga kakilala natin, ka-churchmate natin na mas maliit kaysa sa atin, mas matalino tayo sa kanila, mas may pinag-aralan tayo sa kanila. Aba, leader nila ako, member lang sila. Yung mga salitang lang, no? Tapos pag nagkakaroon ng mga di pagkakaunawaan, parang ipaiintindi mo pa na, excuse me, mas mataas ako sa'yo. Wala raw tayong karapatang magmaliit ng ganon. No, kahit na alam natin na magkakaiba po yung antas natin, maaring magkakaiba tayo ng antas sa pinag-aralan, sa itsura, marahil, sa kabuhayan, no, sa posisyon, no. Dapat hindi po mawawala yung respeto. At lagi nating tatandaan yung palaging paulit-ulit na sinasabi ni Mrs. Cow na natutunan ko sa kanya. Kung ang bawat Kristiyano daw, titingnan niya ang tao ayon sa mata ng Diyos, matututunan daw niyang irespeto yung kaharap niya. Titingnan ng mga tao ayon sa mata ng Diyos. Nagkakaintindihan ba tayo mga kapamuso? Ayan po. Huling-huli, sabing ganun ng talata pa din natin, ang pag-ibig ng Diyos daw ay malalim. No? Tingnan natin yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. Ang lalim ng sakripisyo ng pag-ibig ni Jesus ay umaabot sa pinakamalalim na kalagayan ng tao. Kaya nga ang sabi ng Romans 5:8, while we were yet sinners, Christ died for us. Sabi nung talata, nung tayo ay makasalanan pa, hindi sinabi nung pagkatas nating maging malinis, saka namatay si Jesus para sa atin. Hindi, nung tayo ay makasalanan pa. Bumaba ang Panginoong Hesus sa lupa. Nag-suffer ng pain, namatay dahil sa ating kasalanan. Bakit? Para magkaroon lang tayo ng kaligtasan. Mga kapamuso, walang malalim na pagsubok, walang madilim na kasalanan, walang mga pangit na nakaraan at sugat na hindi niya kayang pagalingin. Anong aplikasyon natin? Unang-una, bakit? Sa pinakamalalim at pinakamadilim mong kinalalagyan, ando na agad ang Panginoong Hesus. Napakagandang pangako, no? Yung ano man yung nararanasan nating mga pains, no? Mga pasakit, mga problema, pinagdadaanan, kalungkutan, no? Pag-aalala, no? Na-anxious tayo sa maraming bagay everyday, nasasaktan tayo sa mga nakakalungkot na pangyayari, mga karanasan, no? Ang dami-dami nating pinagdadaanan, emotionally, physically, no? Spiritually, no? Pero magandang bagay yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. Abot niya tayo. Nararamdaman niya
yung ating nararamdaman kasi nagdaan siya doon. Kaya napakalaking bagay na Lord, sige, sa pinagdadaanan kong ito, sa kalungkutan kong ito, kasama kita. Yun yung magandang bagay doon. Pangalawa, yung aplikasyon naman sa part natin, matutunan din nating damayan at tulungan ang mga nasa paligid nating nakakaranas ng malalim na pinagdadaanan sa buhay. Alam niyo, sabi nung isang narinig kong mangangaral, sabi niya, yun daw mga tao, especially yung mga leaders of the church na nakaranas ng maraming mga pains sa buhay, mga frustrations, mga struggles, mga problema, yung mga mabibigat at matitinding mga kalungkutan at pagsubok. Sabi nga, sila daw yung mas effective counselors. Sila daw yung mas effective na tagapayo. Kasi naiintindihan nila yung nararamdaman nung kausap nila. 'Di ba may mga joke na isasabihin daw natin dun sa pinapayuhan natin, kapatid, naiintindihan kita. Sasabihin nung tao, hindi mo ko naiintindihan kasi hindi mo pa nararanasan yung naranasan ko. Bawa, single ka, tapos pinayuhan mo may asawa. So yung may asawa, emote siya sa kanyang pain, sa kanyang asawa. Tapos sabihin ni single, naiintindihan kita sa nararanasan mo yan. Sabihin sa'yo ng may asawa, hindi mo ko maintindihan, wala ka pang asawa eh. Naiintindihan kita sa pinagdadaanan mo sa iyong anak. Hindi mo ako naiintindihan, wala kang anak eh. 'Di ba? Yung mga ganyang So, ang isang bagay na lagi nating tatandaan mga kapamoso, yung matuto tayong dumamay. Merong merong trending ngayon sa Facebook. Siguro nadadaanan niyo 'yon. Yung bata na nasagasaan ng sariling ama. Familiar ba kayo doon? Hindi naman sinasadya 'yon, no? Kagagaling lang nila sa labas, tas lumabas yung maliit na bata, hindi nakita nung tatay, nasagasaan, ganyan-ganyan. Tas namatay yung bata, no? Sabing ganun sa Facebook, yung nanay, naglulupasay siya sa ospital, nagsisisigaw siya, tas minumura niya yung asawa niya, galit na galit siya sa asawa niya. Tas yung lalaki naman, sorry, iyak din ng iyak, no? Tapos, ang nakakainis kasi dito, nakakalungkot na nga yung nangyari sa kanila. Tapos ang mga netizens nung nagko-comment, magsasabi pa, dapat kasi hindi pinabayaan yung ganito. Dapat siguraduhin lang na wag lalabas yung bata. Puro mga payo ng mga netizens na sabi nga namin ni Jehan, ano ba yan? Itong mga netizens na to, hindi na to nakakatulong. No? Kasi lugmok na nga sa kalungkutan ang mag-asawang ito. Tapos parang ipinararamdam pa ng mga netizens na mas marunong pa sila, no? At yun dapat ang payo na wala na nga magagawa. No, kahit ipayo pa nila ng ipayo yun, hindi na maibabalik ang buhay ng bata. Hindi na maibabalik marahil yung relasyon ng mag-asawa. Sa mga ganung mga pagkakataon, hindi ka na dapat nagsasalita, no? O nag-a-advise o nagpapayo as if you know it all, no? Na parang naranasan mo yung pinagdadaanan nila. Sa mga kapamuso, pag may mga ganun tayo, mga cases sa church na mga nagdadaan sa mga matitinding pagsubok sa buhay, siguro mas maigi damayan natin sila sa paraan na hindi natin ipaintindi sa kanila na, oy, mas banal ako sa'yo, mas ko sa'yo, mas okay ako sa'yo. Hindi ganun. Ipanalangin lang, ang pinaka-the best way pa rin is ipanalangin sila. Iparinig mo sa kanila yung panalangin mo na ikaw ay nagmamahal sa kanila, dinadamayan mo siya. At kung ano man yung pwede nating itulong, maaring material man ito o maaring service, no? Paglilingkod, siguro yun the best way. Damayan natin sila. Ano ngayon ang magiging resulta? No? Kapag ka daw naiintindihan natin yung lawak o yung luwang ng pag-ibig ng Diyos, yung taas, yung sakop, no? Yung tawag dito, yung haba, no? At yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. Ano daw ang mangyayari? Dinugtungan ni Paul yun, sabing ganun ng verse, mga pupuspos kayo sa buong kapuspusan ng Diyos. Verse
19. So ano yung magiging resulta kapag mas naiintindihan mo yung taas, haba, lawak, lalim ng pag-ibig ng Diyos, mas napupuspos ka daw ng Spirit ng Diyos. Ano ang nangyayari kapag mas napupuspos ka ng Diyos? 'Di ba? Pag napupuspos ka ng Diyos everyday, mas nakikilala mo siya. At kapag mas nakikilala mo ang Panginoon mong pinaglilingkuran, mas nahihiya ka para sa sarili mo. Mas nakikita mo ang kanyang kabanalan, ang kanyang kabaitan, ang kanyang pag-ibig sa iyo. Mas manliliit ka sa harap niya. At dahil doon, mas ma-appreciate mo yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. At kapag mas na-appreciate mo ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, mas pahahalagahan mo. Tama ba? 'Di ba? Kapag mahal natin ang isang tao at nakita natin yung taong minamahal natin, mas nagmamahal sa atin, nagpapakita ng grabing lalim ng pagmamahal. Mas na-appreciate natin sila. Ganon din sa Diyos. Kapag mas na-appreciate natin ang Panginoon, mas napapahalagahan natin ang pag-ibig niya. Ano ang nagiging resulta, mga kapatid? Mas naglilingkod tayo sa Panginoon. Mas minamahal natin siya. Mas nagiging priority natin siya sa ating buhay. Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos, yung kumukulapot sa atin, no? Kumukulapot sa ating buong pagkatao para hindi natin suklian ng marapat na pag-ibig din at paglilingkod ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoong Hesus. Ipinakilala mo po sa amin, dinemonstrate mo po sa amin, Panginoon, kung gaano kaluwang ang pagmamahal mo sa amin, kung gaano kahaba ang pagmamahal mo sa amin, kung gaano kataas ang pagmamahal mo sa amin, kung gaano kalalim ang pagmamahal mo sa amin. Walang kapantay, hindi kayang pantayan ninuman ng kahit anuman. O salamat, Panginoon. Salamat po. Maintindihan po ito ng mga spirit namin, Lord. Maintindihan po ng aming mga puso ito. Nang sa gayon, tumugon kami ng tama. Mas makilala namin, mas maunawaan namin, Lord, yung pag-ibig mo. Para sa gayon, Panginoon, mas mapahalagahan namin ito at masuklian po namin ito ng pagmamahal at paglilingkod namin sa iyo. Salamat po, Ama. Tulungan mo po kami, Panginoon. Kayanin po namin ito. Kahit kami po, Panginoon, na hindi karapat-dapat na mga anak mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.